Gaano man kataas ating aakyatin. Iba't ibang pagkain ating ipapatikim. Abot kayang pasalubong ating babaunin. Makasaysayang lugar ating bibistahin. Patikim pa lang yan. Excited na ba kayo? Tara mga ka-travel kadas, samahan niyo kami sa isa na namang masaya at nakakapanabig na paglalakbay sa probinsya ng Quezon. Lucban, ang art capital ng Quezon Province. Pero alam niyo ba mga ka-travel kadas na ang salitang Lucban ay hango pala sa isang uri ng prutas? Talaga ba? Oo, ito ay mula sa isang kwento ng tatlong mangangaso na napadpad sa lugar na ito. Ayon dito, habang sila daw ay nagpapahinga sa ilalim ng isang puno, nakakita sila ng isang prutas na tinatawag na lukban. Di lamang yan mga ka-travel kadas, dahil ang bayan ng Lucban ay mayaman din sa natural resources. Sa makatuwid, dito matatagpuan ang sinasabing Mystic Mountain, ang Bundok Banahaw. Pahiyas Festival na ipinagdiriwang namin yun pag May 15. Ito ipinagdiriwang ng mga Lucbanin bilang pasasalamat sa patron namin si San Isidro Labrador, pasasalamat ng mga magsasaka sa mga na-harvest nila. So, meron din dito kami nung pagpahiyas, yung mga bahay na dadaanan ng prosesyon, ng parade, may mga decorations sila. Isa sa pinakatanyag na tourist spot dito sa Lucban, Quezon ay ang Kamay ni Jesus. Dinaragsa ito ng maraming tao, lalo na ngayong darating na Semana Santa. Tara, ito natin. Hindi lang sa Pahiyas Festival kilala ang Lucban, Quezon. Ito ngayon ay nagiging popular na dahil sa isang pilgrimage site na pinupuntahan ng mga dayuhan, higit sa lahat ng mga Katoliko. May layong 305 hakbang mula sa grotto ang kailangan bago makarating sa 50 talampakang estatwa ni Jesus, na kinilalang world's third tallest risen Christ statue. Ang poke na ito ay may lawak ng 5 hektarya at bukod sa estatwa ni Jesus na iyong nasilayan, matatagpuan din dito ang mga makasaysayang pangyayari at istorya na mababasa natin sa Biblia, gaya ng Garden of Eden, Noah's Ark, at iba't iba pang religious murals. Siyempre dahil paparating na ang Semana Santa, hindi maaaring makalimutan ang pagsama sa Station of the Cross, lalo't pat karamihan sa ating mga Pilipino ay mga Katoliko. Nakakapagod man isipin, pero kung naroon ang pananampalataya mo, sulit ang lahat ng pagod at pawis. Kaya naman mga ka-travel kadas, ano pang hinihintay nyo? Isama niyo na ito sa mga pupuntahan niyo ngayong darating na Holy Week, dahil wala nang masasaya pa pag narating mo ang Kamay ni Jesus. Hello mga ka-travel kadas! Nandito na ang
tayo sa Lucban, Quezon, hindi natin pwedeng makalimutang kumain sa Mustiolas na may kakaibang arkitektura. Ito ay kilala bilang the best karinderya in town. Masarap kumain, pero mas masarap kung makakamura ka. Kaya naman mga ka-travel kadas, sinisigurado kong ma-e-enjoy nyo dito dahil bukod sa maaliwalas ang paligid, mura at masarap pa ang mga pagkain. Bukod sa karinderyang napasukan namin, marami pang kainan sa street na ito na talaga namang hindi mabigat sa bulsa. Katulad na lamang ng Ground Zero kung saan dinarayo rin ng mga lukbanin dahil sa kanilang masarap na pizza. At syempre, di rin natin pwedeng kalimutan ang Cafe San Luis, na katabi lamang ng mga nabanggit na kainan. Ngunit alam nyo ba mga ka-travel kadas na hindi lamang sa San Luis Street tayo makakatikim ng masarap at nakakatakam na pagkain? Dahil sa aking paglalakad, natagpuan ko ang tindahan na ito na nagbebenta ng kakaibang uri ng siopaw. Alright mga ka-travel kadas, nandito ngayon tayo sa Mama Lydia's Siopaw. Saan bali-balita sa bawat kanto dito sa Lucban, Quezon, dinadayo ng iba't ibang mga turista o diba? Tuklasin natin at tikman ano nga bang sikreto at ano nga bang meron sa siopaw ni Mama Lydia. Tara, samahan niyo ako! At dahil napapanahon din naman, ay, eto, binola-bola ako. Sabay, asadong-asado naman. So, tikman natin. At sa hindi inaasahan, napansin kong kakaiba nga talaga ang mga siopaw na ito dahil kamukha ko sila. Ang siopaw ni Mama Lydia ay di pangkaraniwan sapagkat ang itsura nito ay parang empanada. At kahit ito ay kakaiba, murang-mura lang dahil sa halagang 10 hanggang 25 piso ay malalasap mo na ang sarap ng mala-empanadang siopaw na ito. Kung ang paggunita ng Semana Santa ang inyong pakay sa Lucban, Quezon, isa ang simbahang ito na may makulay na kwento na maaaring magkumpleto ng inyong bisita iglesia. Taong 1595 ay nagsimula silang gumawa ng isang simbahang yari sa kahoy at itinalaga nila si San Luis Obispo ng Tolosa bilang patron ng bayang ito. Noong una, itong simbahang ito ay yari sa kahoy lamang at noong taong 1629, sa kasamaang palad ito ay nasira gawa sa malakas na bagyo. Lahat ito ay nasira kaya pinagdesisyonan ni Padre Alfonso de San Miguel na kura noong mga panahong iyon ay magawa na ng isang yari sa bato at isang estilong barok. At ito na nga yun yung naging kinalabasan. Noong April 13, 1733, ang simbahan naman ay tinupok ng sunog. At noon nga, pinagdesisyonan nila na maggawa na ng isang konkretong simbahan dito sa aming parokya. Nagsimulang gawin ang tore ng simbahan noong 1746 at ito ay tumagal ng halos 20 taon na natapos noong 1769.
Global Church at nasaksiyan ko ang pagkampana ng dambana ng ating simbahan. Sa mga palad noong panahon ng mga Hapones ay ito ay nasira. Ang natira lamang simula noong 1595 ay itong fasad namin. Bali itong nasa loob na ito, pagkatapos ng World War II, ito na yun. Pero yung harapan, yung fasad ng aming simbahan ay nanatili na nakatayo noong 1595 pa. So maraming pinagdaanan yung simbahan namin, maraming pinagdaanan pero patuloy na nakatayo, patuloy na naging bahay, dalanginan ng mga parokyano ni San Luis Obispo ng Pagas. Sarap ng putahe. Kaya naman kung ikay seafood lover at adventurous sa ibang klaseng style sa pagkain, swak sa'yo ang Kamayan sa Palaisdaan. Ano kayang meron dito? Tara, silipin natin! Isa sa pinakasikat at dinarayong restaurants dito sa Quezon Province ay ang Kamayan sa Palaisdaan na matatagpuan sa Barangay Dapdap, Tayabas. Kaakit-akit ang disenyo ng kainan dito dahil sa bahay na nakalutang sa napakalawak na pond ang kakainan ninyo. Sikat ang Kamayan sa Palaisdaan sa kanilang style ng nipahat o yung bahay kubo na nakalutang sa pond, kaya siya tinawag na Kamayan sa Palaisdaan. Mostly ay seafood ang kinikater nila dito, kaya naman titikman natin yung specialty nila dahil gutom na tayo. Nasa na kaya yung mga kasama ko? Tara! Kung seafood lover kayo gaya ko, tsak na pasok ang panlasa ninyo sa kanilang mga specialties. Ilan sa mga yan ay ang sinugno, ginataang suso, at steamed alimango. Isama nyo na ang inyong mga ka-travel kadas dahil good for 3 to 4 persons ang menu nila. Mula sa kakaibang struktura hanggang sa masasarap at sariwang putahe nila dito, tiyak na mag-aalab ang pagka-Pilipino ninyo. Yan, so titikman natin yung isa sa mga specialty nila dito, yung ginataang suso. Yan, so sabi nila para kainin daw to kailangan sipsipin mo yan. Tapos kanin, kahit walang ulam. Isa rin sa maaari niyong kainan dito sa Quezon Province ay ang Buddy's Pansit Lukban. Dahil sa signature dish na ng lukban ng kanilang pansit, marami ang dumarayo dito upang ito'y matikman. Pero hindi lang yan ang ipinagmamalaki ng restaurant na ito. Mabubusog din kayo sa kanilang malawak pang specialties gaya ng pizza, sisig at bulalo. Unti-unti na nga nakikilala ang restaurant na ito dahil sa kasalukuyan, meron na silang 11 branches in Metro Manila and all over the Quezon Province. Isang tabi muna natin ang pangarap nating mga bikini buds ngayong summer mga ka-travel kadas at busugin natin ang ating mga sarili sa masasarap na restaurants na ito sa Quezon. Hello mga ka-travel kadas, nandito ako ngayon sa tila isang ordinaryong eroplano na may twist. Kung kakaibang trip ang hanap nyo, tara, samahan nyo ako dito sa bagong tourist attraction sa Quezon. Isa sa pinakabagong attraction ngayon dito sa Quezon ay ang Air Summit Gourmet. Ordinaryong eroplano lang kung titignan, pero pagpasok mo ay gugulatin ka ng kakaibang pakulo ng fine dining restaurant sa loob nito. Ito ay umaabot ng 700 piso kaya siguradong susulitin mo talaga ang stay mo rito. Pero mga ka-travel kadas, hindi natatapos dyan dahil tulad ng regulasyon sa mga airport ay kailangan sabay-sabay papasok at lalabas ang mga kakain. At kung matagal pa ang flight mo, ay may waiting lobby din ang mga pasahero ng Air Gourmet. Hanep! Kung relaxation naman ang hanap mo, sagot na rin yan ng Air Gourmet. Dahil sa labas nito ay talaga namang babatiin ka ng masarap na simoy ng hangin. Kung gusto mong masubukan ang kakaibang trip dito, ano pang hinihintay nyo mga ka-travel kadas?
Tara, mag-book na rin kayo dito. At syempre, mas masarap siya kung lalagyan natin ng suka. Hindi sulit ang pagpunta mo ng Lukban kung hindi mo matitikman ang sikat na pansit habab. Ito ay karaniwang tinitinda ng mga lukbanin sa kalsada tuwing Payas Festival. Kakaiba ang pansit na ito sapagkat ito ay nakalagay sa dahon ng saging at kailangang kainin ng walang ginagamit na kutsara o tinidor. Sa halagang 10 piso lamang, lasap mo na ang ipinagmamalaking pansit ng Lukban, Quezon. Ngayon naman, narito tayo sa Egerenelli kung saan ito ang pinakamatandang gawaan ng longganisa dito sa Lukban. Tara na, tusukin natin. Ang Egerenelli ay isa sa pinakakilalang bilihan ng longganisa dito sa Lukban. Ito ay tinayo pa noong taong 1958 na matatagpuan lamang sa tabi ng Lukban Church. Hindi pangkaraniwan ng Lukban longganisa dahil ito ay hindi kagaya ng matatamis na longganisa na malalas natin natitikman. Ito ay masarap kainin pag may kapares sa sinangag at masarap na suka ng Lukban. Mabibili ito sa halagang 75 pesos hanggang 150 pesos kada dosena, depende sa laki nito. Bukod sa kanilang espesyal na longganisa, marami pang uri ng pampasalubong ang maaaring bilhin at makikita dito. Papalapit na naman ang summer, ang Lukban ay hindi lamang kilala sa masasarap na pagkain, kundi kilala din sila sa magagandang resorts tulad ng Batis Aramin. Ang Batis Aramin ay kilala bilang summer capital ng Quezon, kung saan hindi lamang masarap na simoy ng hangin ang mararanasan, kundi iba't ibang sizes ng swimming pool ang matatagpuan. Kung gusto niyo naman magpapawis, abay meron tayong basketball court dito. Para naman sa mga espesyal na okasyon, meron din silang maluwag at maaliwalas na hall. May mga available rooms naman para sa mga gustong magpalipas ng mga ilang araw. At syempre, sulit na sulit ang inyong pagpunta dito sa Lukban, lalo na sa darating na summer dahil sa halagang 120 to 250 pesos lamang ang entrance fee. Pwedeng-pwede na ito pang get together with your friends, relatives at syempre hindi mawawala sa special someone. O di ba mga ka-travel kadas, napakaganda dito? Kung kasama ko lang sana ang barkada. Asan na kaya sila? Hi.